Magandang hapon po sa bawat isa. Sa totoo lang po para po ako ditong sundalo na nasa gitna ng malawak na lupain na hindi ko alam kung nasaan yung nakatanim na bomba. Baling tapak sa sabog, parang gano'n po yung pakiramdam ko dito po ngayon. Pero siyempre, sa biyaya po ng Diyos, wala po tayong magagawa, tayo po ang naatasan na na magturo po nito dito ngayon, God willing, kung lolobin ng Panginoon next month ay iba naman pong mga sa ating kapastoran ang, magtuturo. Pero, gano'n pa man mga kapatid, ang ating tatalakayin ngayon ay isang napakagandang napakagandang doktrina mula sa ating kapahayagan ng pananampalataya na sigurado po ako na sa biyaya ng Panginoon na kapag ito ay nakita natin sa liwanag ng paghahari ng Panginoong Jesucristo bilang ating dakilang tagapamagitan, ma-appreciate nyo kung ano tayo bilang isang confessional na Kristiyano. So, nandiyan ko ang bawat isa na makiisa sa akin sa panalangin. O aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa inyong dakilang probidensya at kami po, O Diyos, ay naririto, tinipon ninyo na magkakapatid na iglesia na sa inyong biyaya at katotohanan ng iyong salita ay maaari namin sabihin ng buong kumpiyansa na kami ay iisa sa kaisipan, sa puso, at kami ay may tunay na pagkakaisa sa Ebanghelyo, sa inyong tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kami ay naririto, nagkakatipon. Nawa, O Diyos, sa aming pag-aaral, pagtunghay sa bahagi ng aming kapahayagan ng pananampalataya patungkol sa inyong katawan, nawa ito ay magbunga sa amin ng pagpipitagan sa inyo, ng mataas na pagtingin sa inyo dahil sa inyong tinapos na gawa para sa amin at ang mga benepisyo na aming nakamtan at makakamtan pa ng lubusan sa inyong muling pagbabalik. Panginoon, kayo po ang madakila. Kayo po, O Diyos, ang siyang gumawa sa aming kalagitnaan sa tulong ng Diyos Espiritu Santo. Sa inyo, O Diyos, ang lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Merong maglolo at yung lolo ay napakayaman. Napakayaman ng lolo na ito, ngunit yung kanyang apo ay hindi siya kilala nung kanyang apo. At yung lolo ay lahat ng kayamanan niya ay ipapamana niya sa kanyang apo. Isipin niyo na lahat ng kayamanan o gaano kalaki yung kayamanan na pwede niyong isipin, yun ang ipapamana niya sa apo. Pero yung apo niya, hindi siya kilala. Ngayon nung nakita nung lolo yung apo niya, niyakap niya at sinabi, sabi niya, "Apo, lolo mo ako. Malaki ang ipapamana ko sa'yo. Marami ako ipapamana sa'yo." Eh, yung apo, hindi ano, kumbaga kahit papaano meron namang etiketa, eh. Ang sabi nung apo, "Hindi kita kilala. Anong pakialam ko sa kayamanan mo?" Ba't ko sinasabi nito, mga kapatid? Ang ating lolo, ang ating mga forefathers ay naglaan ng napakayaman na kayamanan para sa atin. At ang kayamanan na yan ay hayag sa salita ng Diyos at kanilang tinipon para sa atin sa pamamagitan ng confession na ito na ating ipinapahayag. At kung tayo ay hindi babalik sa kanila, para tayong yung apong yon, pakialam ko sa iyo, hindi kita kilala, pakialam ko sa kayamanan mo. Para lang tayong tao na tumitingin sa kayamanan o napakaganda, pero hindi natin alam na atin yon. So sana makita natin ang ating confession sa ganyang paraan. Dahil ang confession po natin ay hindi ito
kumbaga systematic theology na iba-iba ang bahagi. Na ang isang block o ang isang chapter ay iba sa kabila o iba sa ibang bahagi. Ito po ay buo, magkakakonekta po yan. At ang ating confession, ng pinakamahaba pong chapter sa ating confession is chapter 26. Is the longest chapter in the confession describing the scripture's teaching about the church with comprehensive details for particular applications. Ang atin pong confession ay hindi po ito parang ang dating is bahala ka kung ano yung preference mo kung paano mo ito i-apply kasi may autonomy ka. No. Malawak ang ating confession, malalim, pero meron itong puntong paglalapat. Hindi pwedeng wala. At itong ganitong klase ng pagpapahayag ng pananampalataya ay pinapakita nito ang pagkaunawa at paniniwala ng mga naunang particular Baptist kung paano inilalapat ang katotohanan patungkol sa iglesia, sa katawan ni Kristo na kanyang tinubos. Ang sabi ni James Renihan sa kanyang book Edification and Beauty, The Practical Ecclesiology of the English Particular Baptists, beginning in 1675 to 1705. Alam niyo ba nung second half ng 16th century, which is let's say late 16th century, meron na pong mga congregational. No, may mga congregationalists po, yung kung tawagin is yung mga brownies. Yan po ang ano nila, wala pong coffee, no? Brownies. So, yung principle nila ng congregationalism, ang early fruit po niyan ay yung isang buhay po na makikita natin sa mga reference book is yung JLJ Church. Kaya early 17th century, meron na pong congregationalists, pero hindi pa sila full-blown separatists. Semi-separatist pa lang po sila. Hindi po ako didetalye dito. Pinaliwanag ko lang po bakit beginning 1675 to 1705. So, sabi ni James Renihan, the particular Baptists and their churches were closely allied with the congregational independence. So, when you say congregational independence, ito yung mga pedo-Baptists, pero they believe in the autonomy and independency of the church and other separatist movement. So, in the context of 17th century post-Reformation, pag sinabi natin, malawak po yung terminology na separatist. Kahit po yung Quakers ay separatist po yan. So, hindi porket reform ka, tapos separatist ka, tapos yung Quakers, kung nandun ka sa konteksto na yon, ang address din sa kanila is separatist. At ang isang palatandaan ng ang isang stand ng separatist, full-blown separatist, is they view the Church of England as not a true church. Hindi totoong iglesia. Unlike sa semi-separatist na tinitignan, lumabas sila sa Church of England pero tinitignan pa rin nila yung Church of England na kapatid nila. Kaya may fellowship pa rin sila. But it was the peculiarity of their doctrine of the particular Baptists of the church which eventually pulled the groups apart. Close ties could not be maintained between parties with fundamentally different notions regarding the complexion of the Christian assembly. So kita ninyo dito, actually si James Renihan, ang kinuquote niya lang naman is yung mga church record book nung time na yon. So, ito yung nangyari sa first generation. No, dahil sa different ng kanilang understanding and conviction kung paano ilalapat yung kanilang pagkaunawa sa doktrina ng iglesia, ito yung kumbaga nagsilbi na dahilan ng kanilang unti-unting pagkahiwalay o yung iba pa nga tinignan na talaga nila na wala silang union sa kanila, particularly sa Church of England. They kumbaga sila ito naging talagang full-blown separatist. Now, the ecclesiology of the particular Baptist was molded to their understanding of what the church ought to be in accordance with the salvific covenantal benefits in the gospel.
which is clearly articulated in their confession. Ang pagkaunawa po ng ating mga forefathers patungkol sa nature ng church ay ito po ay nag-uugat po sa kanilang maliwanag na pagkaunawa sa benepisyo ng kaligtasan na nakasentro at nakatayo, nakatindig sa Ebanghelyo, at ito ay maliwanag na makikita natin sa kanilang mga sulat. Hindi lamang po sa Second London Baptist Confession of Faith of 1677, 1689. During 1646, yung First London Confession of Faith, basahin niyo po yan. Yung Doctrine of Church and then yung Doctrine of Christ or Christ the Head of the Church. Ang linaw po ng kanilang conviction doon. Napakalinaw, kaya ako po I would say confidently na kumbaga ineko po nila yung mga second generation, ineko nila yung 1646 confession and in-expound pa nila sa mas detalyado at merong practical na aplikasyon. At ang bunga niyan ay ang chapter 26 na napakalawak at napaka-practical. At higit sa lahat mga kapatid, detalyado. Hindi tayo parang iniwan na parang, ito, basahin nyo. Bahala na kayo dyan kung paano nyo intindihan, paano nyo ilapat. Hindi. Ang confession natin, buo. Naalala ko nung ako ay batang pastor, way back 2009. Namumroblema ako sa ituturo ko. Pero during that time, may na ako sa Reformation. Pero hindi ako ganun kalalim pa sa Reformation. Nakita ko tong 1689. Nung binuklat ko, wow, ganda na ito, kompleto na to ah. Ito na yung tuturo ko. Biruin nyo, pag tinuturo ko siya, yung mga tinuturuan ko, wow, pastor, ang galing ah, paano mo na-articulate yung mga ganyan? Siyempre, may pride ka. Madali lang yan. Meditation of the scripture. Pero nung time na yun, hindi ko naunawaan yung context ng confession. At yun ang kailangan nating maintindihan. Hindi natin maunawaan kung bakit ganito yung pagkakalathala ng ating confession kung hindi natin uunawain kung sino ang ating mga forefathers. For our 17th century particular Baptist forefathers, this chapter wasn't just an abstract theology. Rather, it was a bold declaration of their identity, rooted and molded in their biblical understanding of the covenantal nature of the church, anchored in the covenantal benefits mediated by Christ. Ang kalikasan po ng church, hindi po ito parang bilang confessional, minsan, mas trip ko yung rebap kasi may autonomy. Parang simpleng pagkaunawa lang. Yung iba, gusto ko yung rebap kasi independent. Walang nakikialam, tapos merong congregational consent. So nandun lang yung pagkaunawa natin minsan. Pero sa particular Baptist, sa early particular Baptist, yung mga unang confessor ng confession na ito, hindi ganun ang pagkaunawa nila eh. Yung kalikasan ng church rooted sa benefits ng gospel. Ultimo yung pagiging congregationalist natin is rooted sa Ebanghelyo. Hindi yan human tradition or human understanding or human invention ng church government. So we must read our confession horizontally to see the architectonic beauty of the confession and how each chapter is tied to other chapters. Yan yung sinasabi ko kanina mga kapatid, huwag natin tignan ang confession na magkakahiwalay. Kailangan natin ito tignan na magkakasama, nakatahi sila. Parang may chain reaction yan. Pagka mali ang paningin mo dito sa isa, magkakaproblema ka sa iba. Pero pag naunawa mo yung isa ng tama, sunod-sunod yan.
Kailangan tignan natin siya ng buo. Pag binabasa mo yung chapter 26, tignan mo yung ibang chapter, paurong. Why? Because chapter 26 is the implicational ecclesiastical application or practical ecclesiology of the doctrines stated in previous chapter beginning in chapter 7. Ano yung chapter 7? Of God's covenant. Pinapaliwanag doon kung paano ang Diyos nakipagtipan at kung paano sa tipan na ito ng Diyos ay iniligtas niya mga taong itinalagan niya sa kanyang anak bago palikain ang sanlibutan. At ito ay ipinangako at ang katuparan ay nandun sa bagong tipan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, after chapter 7, followed by chapter 8 of Christ the Mediator, ang taging tagapamagitan lang ng tipan na ito, na kung saan doon mo makakamtan ang lahat ng benepisyo sa kaligtasan. Na siya naman, Christ who mediated all the covenantal benefits to His people. For particular people, and this particular people are the elect. Ang mga hinirang ng Diyos na itinalaga ng Diyos kay Kristo bago palikain ang sanlibutan. And these benefits are stated and defined in the following chapter. Chapter 9 to 25. Yan yung mga benepisyo na meron kay Kristo. Effectual calling, regeneration, sanctification, perseverance of the saints, the benefits in the gospel and the extent thereof. Lahat yun benepisyo eh. Na-rooted saan? Kay Kristo na tagapamagitan ng ano? Ng tipan ng biyaya na ipinangako ng Diyos. At ang tipan ng biyaya na ito, na ipinangako ng Diyos sa lumang tipan, ay ang tipan ng biyaya na plinano ng Diyos, ng Trinidad na Diyos doon sa walang hanggang pasimula. Chapter 26 isn't a stand-alone manual on church government. It is the necessary landing site, a visible experiential reality for the theological biblical truths that begins in chapter 7. Kapag di mo naunawaan yung chapter 7 and chapter 8, especially chapter 8, makikita yung mga error sa loob ng church. And that is my challenge sa bawat isa sa atin. Balikan natin ang chapter 8 ng ating confession at magkaroon tayo ng malawak na meditasyon dito sa implikasyon ng chapter 8 nito sa government, sa church polity. Ngayon, gusto ko maunawaan natin yung historical context ng ating confession. Mahaba ito na inilagay ko. Pero hindi yan yung buong free page ng confession natin. Clean up ko siya para makita natin yung detalyado at yung context ng ating confession, bakit siya sinulat. Kasi ang confession natin, you can read it for yourself, di ko na siya babasahin. Kasi po ang ating confession, hindi po yan sinulat na para bang gusto lamang may patunayan ng ating mga forefathers. No. Sila ay kinakailangan, it was necessary for them, no, na gumawa ng confession para ipahayag ang kanilang paninindigan. Bakit? Bakit po? Kasi ang malimit po na alam lang natin na context ng confession natin is pinagtatanggol nila yung kanilang sarili na sila ay hindi Anabaptist. Which is, in the first confession, 1646, yan yung unang issue na kanilang inaddress na hindi sila Anabaptist. And meron pa nga silang doon na hindi sila Arminian. Kasi inaano rin sila na kasama nila yung mga General Baptist. Alam niyo kung bakit? Bakit nila sinasabi na hindi sila Arminian? Kasi ang Arminian during that time is condemned. Heretical. Heretical. Sabi nga ni John Owen regarding Arminian, we must declare a holy war. Kasi yung mga particular Baptist ng time na tinatawag na may pagka-Arminian kayo. Kaya sabi, hindi kami Arminian. Kaya ginawa nila yung
First London Baptist Confession of Faith. Pero dito sa Second London Baptist Confession of Faith, kung nasa yung chapter 26 na well-detailed, mas matindi yung context. Kasi during nung time na to, nung 1677, ang atin pong confession, 1689, 1677, sa mga meron po ditong idea or may narinig ng balita na ang 1677 ay iba sa 1689. Mali po yan. Wala pong magpapatunay niyan sa history. Iisa lang po yan. Yung 1689 po, siya po yung 1677. Alam niyo po bang bakit siya 1677? Kasi po, nung 1670, kasi po yung Petty Branch Church record book, kung saan po pastor si William Kippen, si Nehemiah Cox. Meron pong record book doon. At doon po natagpuan ng August, first week of August, 1677. Nagkasundo ang mga elder, ang mga kapatid sa London na gumawa ng Confession of Faith. At ito yung kinikilala natin na 1689. Why 1689? In celebration of their freedom. Yung Act of Tolerance, which was 1689. At doon naging legal, naging malaya sila na express ang kanilang pananampalataya. Kaya siya 1689. But it was published with the consent of all Baptist churches in London in August 1677. Now, ito ang maganda. Sino sa inyo dito ang Reformed Baptist na kilala si Thomas Collier? Sino si Thomas Collier? Okay lang, ano tayo? Sino si Thomas Collier? Wag kasi nasa church ka eh. Gusto mo pass? Sige, naman maalala mo. So, so kita ninyo, correct me, pero yung nakakilala, pwede nyo ako-approach mamaya. Ito yung problema, kita nyo. Hindi ko sinasabi hindi nyo alam, no? Pero ito yung realidad. May mga Reformed Baptist na hindi kilala si Thomas Collier. Hindi ko sinasabi na siya sa Supremer. Pero ang gusto ko maintindihan natin dito is yung pagkakasulat ng preface. Merong ibinibintang sa kanila na heterodoxis. Alam niyo po kung gaano kabigat yung terminology na yan sa context ng 17th century? Denial of orthodoxy. Denial of Orthodox Christology. Eh, alam mo ba kung nagka-problema ka sa Christology, may problema ka rin sa soteriology. Pag may problema ka sa Christology, may problema ka rin sa Trinity. May problema ka rin sa justification. May problema ka rin sa eschatology. May problema ka rin sa atonement. At yan ang problema ni Thomas Collier. Sino si Thomas Collier? Isa lang naman siyang prominenteng missionary na sinend ng church nila William Kippen. At noong 1655, gumawa siya ng isang works niya, theological works, kung i-address natin ngayon. At ang title ng works na yan ay A Confession of Faith. And during ng time na yan, si Thomas Collier ay kilalang-kilala na prominenteng particular Baptist. Kilala siya sikat sa West Park. Ngayon, anong isipin ng tao? Prominente, naglabas ng Confession of Faith, nabasa ng mga pedobabat ng ibang mga Kristyanon. Ito ba ang pananampalataya ng particular Baptist? Heretical. Kaya na-push po ang London elders na gumawa ng Second London of Faith. Kasi during ng time na yan, wala na po silang copy ng First London Confession of Faith, which is nasa preface po natin yung mga sinasabi ko. And then ngayon, dito po sa preface natin, inilahad din po nila. Ito, ngayon, correction na naman. Sa mga pagkakaintindi sa confession natin na kinopya natin yung Westminster Confession of Faith or Sabbath Declaration of Faith, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Basahin niyo po yung preface. Intindihin niyo po yung preface ng confession natin.
I encourage you itong napakaganda, napaka-helpful po nito. Libre lang po ito. O, nag-promote pa ako ng book, di ba? Libre lang po ito, Chapel Library. Pero ang gusto ko po dito is with original preface. Yung original na preface, yun yung nakasulat dito. Kaya tsatsagain nyo po siyang intindihin. Yung English vocabulary po nito, pero napakasarap. And then nakalagay po dyan sa confession natin na minarapat nila na kopyahin, hindi yung laman, hindi yung substance, kundi yung headings. Kaya kung titignan yung Westminster and Savoy Declaration of Faith, parehas yung mga chapter eh. Parehas. Di ba? Parehas lang. But they differ daw. Nakikita nyo? They differ. There is subtle changes. At sinabi din nila dyan na yung ano yung pagkakaiba nila. In what? In baptism. Nandiyan yan. Ang pagkakaiba nila doon sa Westminster Confession of Faith and Savoy Declaration of Faith is yung baptism. And then, mamaya, anahin ko yung baptism. And then, maliwanag din dyan na ipinapahayag nila sa lahat ng parte ng confession is may pagkakaisa sila sa mga Orthodox Christian faith na nauna sa kanila. Yung mga creeds ang tinutukoy nila dyan. Yung mga naunang creeds. So therefore, binibigyan din nito yung orthodoxy ng ating confession. At kung babasahin niyo po ang chapter 2 ng ating confession, especially particularly chapter 3, paragraph 3 ng ating confession, and then i-check nyo yung Chalcedonian Creed. Okay, nagandaan ako sa pangalan ng aking pastor. Chalcedonian, tama? Dapat may Athanasian eh. Tapos check nyo yung Athanasian Creed. Wow. Ma-amaze kayo sa confession natin. Very orthodox. They capture the theism of the ancient Orthodox Creed. Very orthodox. At sabi ng preface ng mga confessor nito, they are with unity with them. And then sa bandang huli, challenge niya pa yung mga magbabasa nito na bilay kay Berean. Ganon sila ka-confident. At sinabi din nila diyan na bawat chapter, bawat paragraph, nilagyan nila ng nilagyan nila ng verse para ipakita how they studiously, yun yung term dyan, studiously, ibig sabihin marubdob. They truly labor to study the scripture that they put in every chapter and paragraph of our confession. Now, in the context of church polity, ang sabi ni James Renihan, Chapter 26 of the Second London Confession of Faith provides the theological framework upon which the practical ecclesiology of the particular Baptist was built in accordance to the what? To the Savoy Declaration of Faith based primarily on reduction. Importante ang term na yan. Reduction. No, in regards to church polity, meron silang kinuha doon na fit sa kanila. Nangangahulugan ba na to na parang nangahoy lang sila? No. No. Alam mo bakit? Itong kagandahan ng familiar tayo sa literature ng particular Baptist. Nauna po ang vindication of the truth bago po ang ating confession. Nauna po ang pagkalathala ng vindication of truth bago ang ating confession. At doon sa vindication of truth ni Nehemiah Cox, sinabi po niya doon na gusto niyang gumawa ng, yung covenant pala, nauna yun dito vindication of truth, sorry. Doon sa the discourse of covenant ni Nehemiah Cox, sinabi niya doon na gusto niyang gumawa ng chapter regarding sa distinction ng Old Covenant and New Covenant.
Pero sabi niya, pero dahil may ginawa si Dr. Owen, na we are in same mind, therefore, ang sabi sa reader niya, basahin niyo yung gawa ni Dr. Owen. Bakit ko sabi to? Si Dr. Owen lang naman ang isa sa isa sa contributors ng Savoy Declaration of Faith. So, yung pagkakalathala, yung pagkakakopya ng early particular Baptist, which is the Second London Baptist Confession of Faith, is consistent doon sa covenantal understanding nila na meron silang pagkakaisa doon sa mga Savoy Declaration of Faith. Because in John Owen's covenantal conviction, there is a clear distinction between Old Covenant and New Covenant. And that distinct difference or distinction defines the nature of the church government. Kaya, ang church polity natin, ang church government natin is what? Covenantal. It was rooted in the gospel. The gospel is covenantal. Bakit ko sinasabi the gospel is covenantal? Siguro sa inyo yung terminology yan. The gospel is covenantal. Understand the gospel. Bakit si Kristo nag-incarnate? Kung sino dito against sa akin na ang gospel ay hindi covenantal, sagutin niyo yung question na yon. Bakit si Kristo nag-incarnate? To fulfill what? The covenant of redemption. And yung pag-incarnate niya, and then yung purpose and culmination is yung kanyang suffering, death, and resurrection. What is that? The fulfillment of the covenant of grace. So, the gospel is covenantal. In our church polity, alam niyo bakit? The doctrine of church. Bakit binibigyan ko dito yung church polity? Binibigyan ko na grounded siya sa covenant. Kasi even yung church polity natin, mirror yan ng nature ng church mismo. Mirror yan ng church, ng nature ng church mismo. So in the context of church government or polity, by using the Savoy Declaration of Faith and platform of polity, congregational polity, which is sila John Cotton, John Owen, and Thomas Goodwin, mga contributors nitong congregational polity or kung tawagin ay Cambridge Congregational Polity. So as their primary template rather than the Westminster Confession originally published 1647, this signaled a congregationalist conviction. Itong distinction na to, hindi lamang po ito, sa context po nila, nagkakaintindihan po itong tatlong confession na ito. Hindi po ito difference lang na gusto lang namin na maging independent. No. It was rooted in their understanding of the gospel. And then the subtle changes they made specifically regarding the subject of baptism, which is their clear biblical understanding of the administration of the covenant. The new covenant or the covenant of grace in chapter 7, mediated by Christ, solidified their particular Baptist identity. Yung baptism po natin is tip of the iceberg lang yan. Yan lang yung implication ng pagkaunawa ng particular Baptist, how they administer yung covenant, yung tipan na kay Kristo. O pwede nyo sabihin sa akin, baka may nag-iisip. Pastor, chapter 26 tayo. Doctrine of Church, bakit na pumunta ka dyan sa covenant? Ba't dinadala mo kami dyan? Well, kailangan nating maintindihan mga kapatid na maliwanag sa mga particular Baptist kung sino ang ibabautismuhan. Kaya nga believers baptism di ba? Sino yung babautismuhan? Bakit mo nasabing believers? Kasi ano siya? Kasi regenerate. Bakit siya regenerate?
Kasi yun yung pakinabang niya kanino? Kay Kristo. So saan dumadaloy, saan nagpo-flow yung benefits na yon? Sa mediatorial office ni Christ. So, like nakita niyo yung link, yung church ay binubuo ng regenerate membership, which is yung regenerate is what? Benefits, kanino? Sa mediator, kay Kristo. Which is si Kristo yung mediator na covenant. Siya yung mediator ng covenant ng covenant of grace, ng covenant of promise. And then, may benepisyo sa kanya. And then, ang visible manifestation ng fulfillment ng covenant na yon, kay Kristo na siyang tagapamagitan, and then yung mga pakinabang sa tipan na yon, is ang visible manifestation yan and dun sa church. Kaya kapag ang church is problematic sa kanyang membership, inconsistent yan sa mediatorial office ni Christ. Kasi yung church, yung body, is yung kanyang mga iniligtas, yung mga tinubos niya. So bakit magkakaroon dyan ng unregenerate? Kaya dito nyo makikita yung inconsistency ng pedo baptist. Paano mo nasabi na regenerate siyang sanggol na yan? Saan? Saan mo hatakin yung warrant ng infant baptism? Sa circumcision? Oh, inconsistent again. Because the clear substance of circumcision in the Old Testament is circumcision of the heart, not baptism. Romans chapter 2, tignan ninyo. And then sa Deuteronomy, sinabi lang, therefore circumcise your heart. Sabi ni, so nakikita ninyo yung covenantal, molded in covenant theology, ang ating ecclesiology. So the particular Baptist congregationalism is not prompted by the desire for independency or autonomy, but by biblical covenantal nature of the church as a visible reality of the mediatorial office of Christ. Gaano kaganda yan, mga kapatid? Na yung pagiging congregationalism in accordance to the covenant that is mediated by Christ is a visible manifestation of mediatorial benefits in Christ. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating sistema ng church government. Our particular Baptist forefathers are well-grounded, rooted, saturated, and consumed by the scripture. So bago tayo magkaroon ng negatibong pagtingin sa kanila, tignan natin yung konteksto ng ating confession. Parang ganito. Anong masasabi mo sa preaching ng Bible na out of context? Katanggap-tanggap ba yan? Di ba hindi? Ganon din ang confession. Ang paggamit ng confession in out of context is misrepresentation ng mga original confession. Ang ating doktrina ng iglesia is moldy dyan, mga kapatid. Their ecclesiastical polity wasn't born out of a rebellious spirit or a modern secular desire for democracy, but out of high Christology. High Christology. Because of their view of the office of Christ as the mediator. Alam niyo kung bakit ang tingin nila, yung konteksto nila ng panahon nila, sinisil sila ng government, ng monarch. Kaya nga sila mga dissenter, di ba? They are persecuted.
Kaya pwede kang mag-isip na kaya gusto nilang maging independent kasi pinipersecute sila ng state, ng king, ng monarch. No! Basahin po ninyo ang confession. Basahin niyo po. Only Christ is the head of the church, not the Pope, which is the Antichrist. Mamaya dadaanan po natin yan. So, particular Baptist congregationalism is not democratic, but Christocratic. Hindi siya democratic na parang butuhan base sa preferential ng mga membro. Kaya importante ang regenerate membership po sa church. Ganoon nyo kung democratic ang church tapos 75% unregenerate, tapos ka po kayo. Worldly po ang desisyon yan, carnal, unregenerate eh. Kaya sabi ni Nehemiah Cox, sabi nyo, pag niluwagan, ipaparaphrase ka sa Tagalog, pag niluwagan ninyo ang church membership, ang kasunod ay sakit ng ulo. Totoo po yun. Kapag niluwagan ang church membership, hindi nasasalamin yung salvific benefits na kay Kristo, mapupuno ng regenerate, matitigas ang ulo, imbis na tupa yung nandoon, kambing. Habang kumakain, nanginginain ng tupa, susuwagin ng kambing. So paano magkakaroon? Paano magiging experiential yung Christocratic na church government? Through regenerate membership. If Christ is the mediator, then His authority over the church is direct through the scriptures and experiential through the Spirit. This is experiential through the Spirit who applies the redemptive benefits mediated by Christ and through the means of grace ordained by Christ, the King, priest, prophet to His people. Because we are stubborn and prone to wander, we need this office as a king. Yan ang language ng confession natin. No? Because we are weak, sinner, we need this office as a priest, mediator. And because we are forgetful, we need this office of preaching and teaching through the word. Trumpet. Particular Baptist congregationalism ensured that the church remained a society of redeemed, sanctified in Christ, rather than a mixed multitude. Mixed multitude of regenerate and unregenerate. Mixed multitude. So they weren't fighting for right, the particular Baptists, but for the prerogatives of the crown that belong to Christ alone. For Christ is the head of the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. And then the first one of the considered na parang masasabi natin na first forefather ng particular Baptist is si John Spilsbury. Ang sabi ni John Spilsbury, by virtue of this union, they, the local church, have with their head Christ, the body thus jointly considered, had the power of authority of Christ within what? Within herself. Alam niyo po ba itong letter niya na ito? Reply niya to po kay Praise God Verbone. Si Praise God Verbone ay kasama po nila doon sa church sa JLJ. Dahil sa kanilang conviction sa believer's baptism, and then sila ay nagbaptize, yung isa, basahin nyo, research nyo sa internet, meron po yan, available yan, keep in manuscript, noong 1640, merong pag-uusap ang mga magkakapatid, and then they come up
na isend yung isang kapatid sa Netherlands para alamin kung ano yung mode of baptism through immersion. And then bumalik siya. Kaya yung nagsasabi ng iba na tayo, ang particular Baptist, they receive their baptism into the Anabaptist, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Actually po, yung sinugod nila o yung sined nila sa Netherlands para alamin yung proseso paano ginagawa yung baptism by immersion is umuwi at binautismo niya po yung sarili niya. And then binautismo nila yung iba. So yung baptism nandun pa rin sa kanila. Nasa within their covenant community. Kaya si Praise God Bourbon ay kinukondem niya ito. Sabi niya, wala kayong ordained minister kasi ang konteksto nila is Anglican. Kailangan may ordained minister na mag-a-administer ng sacrament na ito. Kaya sabi ni John Spilsbury, the church has Christ's authority in herself. As long as a church is covenanted and constituted according to the mind of Christ, the authority of Christ is clear, is revealed because the keys of the kingdom was given to the church. At ini-exercise yan ng church. They have the right to shut and open the gates. And then sabi ni Tom Nettles, John Spilsbury, William Kippen, and Answered Knowledge, which is ito yung mga first generation. Pero si William Kippen, umawit pa sa second generation. Actually, si William Kippen po, ay isa siya sa sumang-ayon. No, pumirma po siya sa Vindication of Truth na pumapayag sila na si Cox ang umadres sa heretical problem o heterodoxy ni Thomas Collier during ng time na yon. Ganon sila ka-confident dito. At ganon nila sinusunod itong si William Kippen kasi ano siya kumbaga ginagalang siya. So, sabi ni Thomas Nettle, sabi niya, these three forefathers presented to 17th century English Christianity a mature ecclesiology. A mature ecclesiology. Though their work fell within the first generation, and they were the pioneers of the particular Baptist, their theological and ecclesiological insight has not been surpassed in the generation that have followed. Which is totoo po yun. Kahit sino pong contemporary, let's say Reformed Baptist theologian, bumabalik po sa dito sa ating confession. Kasi pag lumayo po tayo sa ating confession, hindi po akma ang ating paglalapat sa ating buhay bilang iglesia. And then in chapter 26, verse tuloy. Chapter 26, paragraph 1 to 4, this paragraph clearly stated and defined the nature of the church. Which is the nature of the church has a two, the triumphant and militant. Yung triumphant, ito yung mga nasa piling na ng Panginoon. Yung militant, ito yung patuloy pang nakikibaka. And this church, universal, under Christ's mediatorial office. So, in paragraph 1, ito ay tumutukoy sa invisible church. At tinukoy dito kung ano yung invisible church with respect to the internal work of the Spirit and truth of grace. So, maybe called visible. So, invisible church daw consists of the whole number of the elect gathered into one under Christ the head thereof and is the spouse, the body. So, the elect. So, kahit yung mga nasa lumang tipan na elect, basta elect yan, sa panahon natin ngayon, at sa darating pa habang hindi dumarating ang Panginoon, basta kung sino man yan, basta elect yan, part yan ng universal church. At kung magtatanong kayo kung paano naligtas yung Old Testament, kung ang kaligtasan is through Christ alone, justification, the salvific benefit in the finished work of Christ is retroactive. It was applied, no? In the past, sa buhay ng mga elect.
It was applied to them. Retroactive. So, ang magbe-benefits doon sa finished work ni Christ, yung beneficious sa Kanya, is lahat ng elect. Now, the visible church is all person throughout the world, professing the faith of the gospel in obedience unto God by Christ according unto it. Take note, professing the faith of the gospel and obedience unto God by Christ according unto it. Not destroying their own profession by any errors, ibirthing the foundation, yung lumalayo sa pundasyon. At ang pundasyon na ito is yung gospel. Alam niyo kung anong ano nito? Sa tingin ninyo, ano yung gospel na tinutukoy nila dito? Kung rooted ito sa chapter 8, doon maintindihan yung gospel. Di ba? So sabi nila, the visible church is all person throughout the world professing the faith of the gospel and obedience unto God by Christ according unto it. So we must define our understanding of the gospel in the person and finished work and benefits in the finished work of Christ, which is clear in what? In chapter 8. So, in a confessional perspective, so dapat tignan natin yung unity natin sa ibang mananampalataya in that context of our confession that is clear. No, ng understanding nila ng gospel na maliwanag na nakalatag sa chapter 8. Kasi ganito, may magtatanong, what is gospel? What is gospel? What is gospel? Ang kamatayan, si Kristo ay namatay para sa kabayaran ng ating kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Yes, that is the summary of the gospel. What is the heart of the gospel? What is the heart of the gospel? The atonement of Christ. That is the heart of the gospel. So, doon tayo magkakaroon talaga ng matinding pagninilay-nilay. Saan tayo merong unity? So dito dapat natin sinasalamin kung paano natin tinitignan ang view ng ating confession regarding sa ating theology or doctrine about the doctrine of the church. Sabi niyo, error, ibirthing to the foundation, yung lumalayo sa katotohanan. Ano yung foundation dito? The gospel. So, ano yung gospel? Review. Chapter 8 ng ating confession. And then there is a visible synagogues of Satan. Those who profess that they are Church of Christ, but in truth, they are no longer Church of Christ, but synagogues of Satan. Meron, alam niyo ang visible ano po nito, yung ito po yung mga churches na pwede nilang sabihin na sila ay kay Kristo sa salita, pero sa kanilang hinahawakan ng mga doktrina at katotohanan, if this is not rooted in the gospel, they are not true Church of Christ. Paano silang naging church kung palsipikado yung ebanghelyo nila? In the first place, yan ang nag-establish sa church. Gospel. So kung problematic yung gospel nila, paano sila naging church? So therefore, the language of our confession, they are no longer churches of Christ, but synagogues of Satan. At bagamat ganyan ang nangyayari sa atin, sabi niya, hanggat hindi pa dumadating ang Panginoon, magpapatuloy ang kanyang kaharian dito sa lupa. At ang pinaka-visible na nakikita yan, kaharian na yan, is through the churches who hold firmly and stand in the gospel. And then the chapter in paragraph 4, Christ is the sole head king of the church. So nakikita ninyo yung supremacy ni Christ, yung
high Christology na meron sila pagdating sa kanilang understanding. The Lord Jesus Christ is the head of the church, in whom, by the appointment of the Father, all power for the calling, institution, order, or government of the church is invested in a supreme and sovereign manner in all aspect, in all area of our church life. Dapat hayag ang pagiging ulo ni Kristo sa pamamagitan kung paano natin tinitignan ito ba ay consistent sa kanyang salita. Kasi minsan, ang hinahanap natin yung word for word eh. Dapat nandyan yan, pag wala yan, hindi ganon. Tignan natin kung ano yung implicational, no? Yung maliwanag na implicational application ng truth ng scripture. And then sabi niya, neither, ngayon, dumaintig yan, neither can the Pope of Rome in any sense be the head thereof. Marami dito nagsasabi na para for the particular Baptist, for them, yung Pope, ang Antichrist, the person of the Pope is the Antichrist. Unang-una, kailangan po ninyong maintindihan yung konteksto nila during nung time nila. Bukod sa they are persecuted from the monarch, they're also persecuted by the Roman Church, by the Pope. Ano? Dalawa yung nakikipagano sa kanila. So merong ganon. But, hindi nangangahulugan na porkit ganon yung condition nila is they are condemning the person. But, we need to understand that the headship of the universal church did not center on any human or earthly authority but found its focus on Christ. For this reason, the Pope or any other making similar claims must be considered a usurper and an enemy of the duly instituted right of Christ to be Lord and Prince over the church. Kaya kaming mga pastor, babantayan nyo kami. Baka, baka ni-usurp na namin yung authority ni Christ. Through what? Through imposing, domineering, subjective decision for our own profit. Kaya kita nyo dito yun, makikita yung blessing ng detalye ng chapter 26. Para mahayag at maranasan ng kawan ng Panginoon na kanyang tinubos ang paghahari ni Kristo, nilatag niya ang qualification ng elder. Para saan? Para maging visible yung kanyang office. Eh syempre, ang pastor, hindi naman pwedeng sa kanya na yung servant. Si Christ, king servant eh. King servant eh. So, the pastor is in the office of what? Administration and oversight. And then he gave the what? The deacon to do the work of servant. To visibly show the king servant of Christ, which is the king and the head of the church. Now, rooted and molded in Christ's mediatorial office, our forefathers protected the church from being defined by human lineage like national churches, like Anglican. Kasi doon sa Anglican, yung hari, yung monarch, ang siyang ulo ng iglesia. Ang unang deklarasyon niya ay kay Henry VIII, no, yung Act of Supremacy, no? As a counter sa Sanctum Unum ni Pope Boniface VII. 7 ba? Pope Boniface VII. So, and then human hierarchy, like the papacy and bishopric and presbyterianism, which is through the council. No point. For our forefathers, the framers and original confessors of this biblical and covenantal saturated confession, the church, the covenantal people of Christ under his mediatorial office established in the eternal covenant of redemption from which all redemptive benefits flow. Ganon katindi po. Doon nag-uugat po ang ating ecclesiology. Through the local church, the eternal decree of God in the context of redemptive plan of God is made visible
through our ecclesiology. Now, in conclusion, our forefathers ensured in a manner clearly defined in chapter 26 that ecclesiology was never a secondary issue or a mere matter of human tradition. It was the historical fulfillment and experiential reality of the eternal decree of redemption. Ecclesiology is soteriology made visible. If Christ's redemption is particular, therefore the church must be particular. Membership is the covenant experience. If the new covenant provides the benefit of regeneration, the church must consist of those who manifest that life. Church polity is Christology applied. If Christ is the sole king, the church must be a Christocracy, governed directly by His word without earthly mediators. Now, my beloved brethren, as a reflective question, in the context of being a confessional, let's scrutinize our church. Is our church truly a historical Orthodox particular Baptist or a mere pseudo-confessional church? You are confessing, but the substance is not there because your practice is inconsistent to the truth of our confession. Tayong lahat tayo manalangin. O aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa hiyaya po na nasa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpakumbaba, Panginoon, sa inyo. At makita sa amin, O Diyos, na sa pamamagitan kung paano kami magpasakop sa iglesia na kayo ang ulo. At kung paano namin sinusunod ang inyong kalooban na hayag sa inyong salita. Na kami doon, O Diyos, ay lumalago sa kabanalan at sa pagsupad ng inyong kalooban. Tulungan niyo po, O Diyos, ang bawat pastor, Panginoon, na mas lalong lumalim sa pagkaunawa ng Ebanghelyo at sa kagandahan ng inyong tipan. Marami pong salamat, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang aming mga kapatid na matuloy na maunawaan ng napakadakilang benepisyo na aming natamo kay Kristo. Na ito ay magdulot sa amin ng pagpapasalamat at isang pagsamba na katanggap-tanggap sa iyo. Kayo po ang patuloy na gumawa, pagbuklod sa amin sa pag-ibig at sa kapayapaan. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang oras na kung saan kami ay maglalaan ng pag-ilos. Sa inyo, O aming Trinidad na Diyos, ang papuri, kadakilaan, kaluwalhatian. Amen. Amen. Learning that questions. Love. The church has the authority to open and close. Ano pong point niyo doon, Pastor? I mean, doon sa mga pastoral. Yes, maganda na patraman. Ano yan eh, language yun ng scripture. Okay. Pero in practical application, the church open and close na ano, yung membership. Yung membership ng sa konteksto ng local church. They have yung binigyan sila ng authority to admit and to excommunicate. Yeah. Kasi matindi yun eh. Gates of heaven ang natin. Pagka inadmit ng isang constitution, sa context nating mga Reformed Baptist, solid ang ating
kapag ka may inadmit tayo, tinitiyak natin na regenerate yan. So kapag pagtiyak tayo na regenerate yan, therefore, he received the benefits of redemptive benefits in Christ. So therefore, open yung heaven. Okay. Di ba? Ina-affirm ng church. Kaya nga, sa isang mananampalataya, o na isang maging covenant member ng isang rebuff, napaka-solid doon eh. Lalo na kapag yung church is talagang nag-uubis sa regenerate membership, yung assurance mo sa salvation nagiging visible through the church. And then, yung shot is yung excommunication. Kaya nga importante rin na makita natin na ang discipline, unang-una, wag muna itong mag-end sa perspective ng condemnation. Right. Dapat ito ay restorative love. Ayan yan. Yan, last resort na talaga yan, yung condemnation. And then, kapag yan is talagang unrepentant, sabi nga ni Paul, di ba, sa Corinthians, tanggalin niyo siya sa inyong kaluluwan, ibigay kay Satanas. Biro niyo yun? Ibigay kay Satanas. So, saka, kapag ka in-excommunicate ko, kung may in-excommunicate, sa konteksto ng rebar, talagang unrepentant. At ang pagiging unrepentant is manifestation niya ng unregenerate. Unregenerate po. Pero may mga sin na pwedeng mag-come up ang church ng kahit na ito naman ay believer, pero minsan kailangan umaksyon ng church na excommunicate agad. Depende sa circumstansya. Kung ang nakasalalay is pangalan ng iglesia, minsan kailangan umaksyon ng church na excommunicate yan. Kahit naman believer siya, pero kailangan excommunicate for the sake ng church. Yan. And kailangan din natin makita na ang excommunication is means of grace po yan. Right. Means of grace sa church po yan kasi pinupurify, sinasanctify ng church, and iniingatan. Iniingatan po. And then ang discipline, kailangan niya rumantan na means of grace po siya. Ang discipline. Pero huwag niyong naisin ma-discipline. Kasi, sabi ko, means of grace siya eh. Pero kailangan natin disiplinahin yung sarili natin. So, yun, na-address yan. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Pastor, by extension lang, and correct me if I'm wrong, although I agree that restorative at saka it's protection for the church, yung excommunication. But the verse that you mentioned in Corinthians, diba, the latter clause says, you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. So it is actually designed for the good of the one who was excommunicated as well, isn't it? Sorry. Can you repeat the question? You mentioned that it is it's the discipline is restorative, that's clear, and it's protection for the church. You are protecting the purity of the church, yes, but the latter clause of the verse also said that you are to deliver him to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved. So, yun ang question mo, yung verse na yan? Yeah, my question is it right that it's not only for the protection of the church and not only for the good of the church, but also for the good of the one who is excommunicated? Yes. Yes. Yan lang. In some sense, no? In the context ng tao na yan, Yes. nagsilbing means of grace sa kanya yung excommunication. Mhm. Because during his excommunication, doon niya na-realize, so The doon siya hope is- nagkaroon ng repent. That is the hope. Yes, kaya nga That is pagdating the ng 2 Corinthians, sabi niya, restore, no? Ay paramdam niyo sa kanya yung inyong pagmamahal, restore your love, baka masiraan siya ng bait. Ang pinatawad ninyo ay pinapatawad ko na rin. So, eto mga kapatid, sa isang tunay na kay Kristo, anuman ang ilapat ng iglesia, kahit na siya ay mag-excommunicate, kung siya ay kay Kristo, ang excommunication ay kaparaanan ng biyaya sa kanya. Walang masamang tinapay sa isang elect ng Panginoon. Ultimo yung discipline na negatibong tingin sa iba, sa isang hinirang, means of grace yan.
Okay, thank you very much for the clarification. Next question. Last? Last, Last 2 questions lang. last one. Opo. Yes, stop. Sige po. Ito, dito ako kinakabahan eh. Practical application. Ay, si Mas. So church natin, maraming mga attenders and later on when they attend item, they would like to become part of the church. Church membership. That since we believe that only regenerate will be accepted into the church, who are proof that is needed so that we can access for what this is. What is, ano yung pasal? What is the proof? All the requirements for proof. Because we do not know exactly what's in the heart of man, only God knows. Yes. So, ganda po nun. Paano natin sila tatanggapin? Anong kailangan natin gawin sa kanila? Para masigurado po natin na regenerate talaga sila. So, practically speaking, ang regenerate is binigyan ng bagong isip, bagong puso ng Diyos. Yun yung sabi niya, yun ang benepisyo. So, pag sinabing ganyan, ang regenerate, unang-una ay may desire sa lahat ng mga bagay na nagtuturo kay Kristo, sa kanyang salita, sa gawain sa Panginoon, sa pagnanalangin, sa pagbabasa, sa pakikipag-fellowship, at higit sa lahat yung Lord's Day. So kapag ang isang tao ay meron na yan, maliwanag yan na pagkakakitaan na yan ay regenerate. Pero dito ko nagustuhan ang ating mga forefathers. Hindi sapat sa kanila yon. Hindi sapat sa kanila yon. Sa amin, natuto ako doon personally at ginagawa ko yon. Ngayon, siguro 3 years ago, ginagawa ko. Ang ginagawa nila para masigurado nila, kasi pwedeng magkunwari yan eh. Pwede magkunwari yung pupunta yung aktibo, pwede yan, pwede magkunwari. Pero ang forefathers natin, matindi, wise sila. Iniimbestigahan talaga nila. Pumupunta sila sa bahay, sa community, inobservan nila. Oh, yes, exactly nagsi-CI. Alam niyo ang Bristol, kung saan si Benjamin Kitch nagpapastor, pag meron silang katapiments, mga candidate sa membership. Ano? So pag malapit na silang i-receive yung mga ang ginagawa nila is magsisend ng isang member o covenant member na magre-represent sa church. Kung nagtatrabaho, pupunta po sa trabaho. Sa bahay, sa asawa, kumusta ang marriage. Kasi sa kanila, subject for discipline yung marriage nyo. Subject for discipline yan sa church, sa particular Baptist. Hindi ka nakabayad ng utang mo, subject for discipline yan. Responsable kang trabahador, subject for discipline yan sa particular Baptist. So, wise sila. Kumbaga, hindi lang sa pakitang tayo, sinisigurado talaga nila. Kaya nga, wag tayong magmadali. Let's examine yung dyan. Susundin ko po yun. Sige. Yung nag-iiba kung paano restrict sila. Yung nag-iiba mo lang yung what is hospital balance at saka field hospital balance. Magkaiba po yun. Doon sa gender, iba alam natin ang film na balance. Oftentimes, di natin kita yung words of organ balance. But we cannot also demand through of organ balance without the work of organ balance. Because it is the Holy Spirit who causes one or someone for the organ and helping. Sige ba? Sa batas ko natin, batas na ng Di ba? Pilipinas. Sige. Ng Pilipinas. Civil law. Apo. Meron pa tayo kasi tinakaroon ng yung mga lawyers kasi ito. Meron legal lawyer. Ay. Meron isa sa law na mas mabuting
makaligtas yung makasalanan kaysa makulong yung innocent. So, kung hindi sapat yung proof mo na dapat ikulong siya, ay mas mabuti huwag mong ikulong. Principle there is very clear. Ganda. Ikukulong mo yung walang kasalanan, mas masama po yung kaysa tinawalan mo yung makasalanan. So, in relation po sa ating sa pagtanggap natin ng mga Mary Rosa Church. Nakita ko doon sa yung European, you will know, di ba? Nung minsan ka na ako sa ay nakakita sila ng tubig, inabdice. Yun, isang example lang po yun. Pero alam din natin na yung thief on the cross, nung namatay, sabi ni Jesus sa kanya, today you will be with me in paradise. At hindi naman siya nabaptize. Okay? So, those are examples from the Bible that we have to apply sa ating mga churches since we believe that only regenerate should become members of the churches. So, there is no way that we can automatically, completely sure that anybody who confesses a Christian in his action one o sa kanyang pananalita ay hindi pa rin natin makikita kung ito ay totoo o hindi. My point is this, meron kang consistent na visitor sa church, ilang-usap mo siya, nakakaintindi naman, at gano'n siya nakikinig. And then, suddenly, gusto na niya maging member. So, ang tanong ko ay, how should we deal with this principle? Kasi, I firmly believe, personally, that only God knows the elect. Di ko ba? Kung hindi tayo babaptize. And we don't know that, di ba? Only God knows. So the question is, how should we balance on these things? Para balansehin po yan, hindi po natin kailangan balansehin po yan sa ganang ating sariling pananaw. We are reformed. Sola Scriptura. What the Bible says, who are the elect? The elect are what? Are the sanctified people. Sa Bible, pag sinabi yung sanctified people, meron dalawang use. Merong experiential and merong eternal sanctification, which is yung eternal sanctification is another terminology for election. And then the experiential sanctification is yung pamumuhay ng kabanalan. So may malinaw na pagkakakitaan sa tunay na Oras. elect. Meron. Kaya nga, as a particular Baptist, what's the point of our church polity of regenerate membership kung sasabihin po natin na only God can knows? Ano yung key na binigay ni Christ sa church? Na authority. Na tapos sa Corinthians is declare na tawag dito, yung kapatid sa Panginoon. And then ina-address ni Christ yung mga churches, yung assurance na you are truly in Christ. So may malinaw po na pamantayan ang Biblia kung paano natin titignan ang salita ng Panginoon. Maaari po kasi minsan sa iba churches, isa yung fear. Yung fear na pwedeng sabihin natin na yung tignan tayo na yung extreme. Yeah. Hyper, extreme, hyper, dogmatics, legalista. Okay lang sa akin po, okay lang po 'yon as long as doon po ako sa scripture. Doon po ako sa scripture. Sabi nga ni Paul, if anyone preach to you another gospel, let him be anathema. Let him be accursed. Sabi niya, if I preach to please men, I am not a servant of Christ. So, sa akin, in my own conviction, I will hold firm sa definition ng scripture kung ano yung dapat makita ng isang church sa isang regenerate
membership. Kasi klaro po ang scripture. So, yan ang authority natin.